Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama-sama para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana po ay patuloy kayong lumalago sa ating kaugnayan sa Panginoon at patuloy na masigla ang inyong buhay espiritual. Nga pala mga kapatid, ang ating pong programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At para din po sa kaalaman ng bawat isa, ang episode po natin ngayon ay bahagi po ng serye. Pwede nyo pong masubaybayan yan Monday to Friday. Kung kayo po ay gumagamit ng radyo, pwede nyo hong mapakinggan gamit po ang 702 DZAS alas 11 ng gabi kung kayo po ay nasa NCR, alas 7:30 ng gabi kung kayo naman po ay nasa Northern Luzon, gamit po ang 1143 DZMR at sa Visayas naman po gamit ang DYVS. So purihin ang Panginoon sa muling pagkakataon ng pagsasama-sama. Sa atin ng pagpapatuloy sa ating pag-aaral, nasimulan natin ang tungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon at isa po sa napakahalagang bahagi ng ating paglilingkod ay yung wastong pagkaunawa kung ano nga ba yung ating kakayahan na binigay ng Diyos para tayo po ay makapaglingkod. Alam niyo, napakaganda nung sinabi sa Philippians chapter 2, verse 13. Ang sabi ho ng talata, "For God is working in you, giving you the desire to obey and the capacity to do what pleases Him." Ang Diyos mismo ang gumagawa sa ating buhay. Siya po ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na tayo po ay maglingkod. Ibig sabihin po, kung ano yung kinakailangan natin, ibinibigay ng Diyos yan para maglingkod tayo. At saka po, siyempre, una sa lahat, yung pong desire o yung pagnanais na tayo po ay makapaglingkod. Kaya kung ating iintindihin talaga ang sinasabi ng Biblia, lalong-lalo na pagdating sa paglilingkod, hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin gusto. Dahil ang sabi ng Bible, ang Diyos ang kumikilos para bigyan po tayo ng desire o pagnanais na gustuhin natin yung bagay na nagbibigay lugod sa Diyos. Sabi nga sa Galatians chapter 5, nandoon po ang ating spiritual nature na lumalaban sa ating sinful nature. At itong paglalaban po na ito magtatagumpay kung nagdo-dominate sa atin ang spiritual nature. At yan po yung mangyayari kung tayo ay nagpapasakop sa banal na espiritu. Kaya walang dahilan para sabihin ng tao na wala akong pagnanais na maglingkod dahil kung tunay ang kaugnayan kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ako po ay naniniwala na talagang meron tayong desire to obey the Lord. Now, iba naman kasing usapan yung meron kang desire tapos hindi mo pa natutuklasan ang iyong kaloob. Okay, iba ho yun. Kaya nga dito sa ating pag-aaral, binibigyang linaw natin ano ba yung spiritual gift para sa ganoon tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Parang ganito kung maalala po ninyo sa ating mga pagtatalakay, napag-usapan po natin yung spiritual formation at saka yung the making of a leader. Sangayon sa ating mga natutunan sa mga araling iyon, bilang isang mananampalataya, ay meron po tayong kakayahan at kailangan nating ma-discover po yun. Kaya itong ating pag-aaral, nakasentro ngayon doon. Kasi sabi nga ng Bible, pati yung kakayahan binigay sa atin Kaya talagang desire and ability, pag pinagsama mo yan, talagang makapaglilingkod tayo sa ating Diyos. So, bilang pasimula,
pag-usapan natin ano ba ang similarities and differences ng talents and spiritual gifts. Kasi magkaiba ho yung dalawa. Well, una sa lahat, tingnan po natin. Ano po? Parehas yan galing sa Panginoon. Whatever talents that you have, galing yan sa Lord. At obviously, yung spiritual gifts, galing sa Panginoon yan. At nakita po natin yan sa pag-aaral natin itong nakalipas na mga linggo. Nung tinalakay natin yung pag-aaral sa spiritual gifts, nakita natin na yan po ay bigay ng banal na espiritu sa bawat isang mananampalataya sang-ayon sa kanyang kapasyahan para po sa ikalahalago ng iglesia at bilang palatandaan na sumasa atin niya ang banal na espiritu. Ngayon, parehas po yan, ang layunin is to be a blessing to others at hindi para sa pangsariling pakinabang. So yung mga talents po natin, binigay ng Panginoon para meron tayong contribution sa mundong ating ginagalawan. Nauuso sa mga millennial yung tanong na, ano ba ambag mo? Anak ko, pag walang kakayahan, walang ambag. Pagka naintindihan natin ang sinasabi ng Bible, lahat ng mananampalataya may kakayahan, o siyempre, dapat may ambag, di ho ba? Katamaran na lang ho ang dahilan, o kaya yung kawalan ng effort na maglingkod at tuklasin ng ating kaloob, ang siyang magiging dahilan kung bakit wala tayong nagiging contribution. Sapagkat maliwanag po yan na meron tayong kakayahan. So binigay po yan not for selfish purposes. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7, tinutukoy po rito ay mga mananampalataya na binigyan nga ng kaloob para magamit para sa paglilingkod sa iba. At pag inunawa po natin yung greatest commandment, di ba dalawang bahagi yon, to love the Lord, our God, and then to love your neighbor as yourself. So kung iintindihin mo ang diwa nun, nagpapakita yon na talagang lahat ng meron tayo, siyempre kasama doon yung ating mga talents and spiritual gifts, dapat gamitin natin para sa Panginoon. Alam nyo, naniniwala ako na aside from talents and spiritual gifts, talagang malaking usapin ang pagpapagamit yung pong stewardship of time and resources. Kasi may mga pagkakataon na kaya hindi po tayo nagkakaroon ng sapat na panahon para sa paglilingkod kahit na meron naman tayong kakayahan ay dahil hindi tayo good steward ng time. Yun hong palaging sinasabi natin na wala tayong time, I believe, indication po yan ng kakulangan sa stewardship ng time. Kasi talaga naman pag tinignan natin, minsan may oras naman talaga tayo di ba? May oras para sa ibang bagay. Nakakapag-social media pa yung iba, nakakapag-binge watch pa pagdating sa mga pelikula at mga, ang tawag dito, yun yung mga series, di ba? Kaya kung titingnan natin, talagang merong time Ang kailangan lang talaga is stewardship of time. To acknowledge that our time is from the Lord and our time must be used for God's glory. Galing sa Panginoon at dapat na gamitin para sa Panginoon. Okay? So, stewardship. Siyempre, may kinalaman dyan ang lordship, pagpapasakop sa Panginoon. May pagkakataon na ito rin po ang dahilan kung bakit hindi nagagamit yung ating talents and spiritual gifts. Maliwanag ang kalooban ng Diyos na tayo po ay maglingkod. Gamitin ang ating mga kakayahan para sa Kanyang kapurihan. Pagka tayo po ay walang pagpapasakop sa ating Panginoon, kahit taglay po natin itong mga gifts and abilities na ito, talents and abilities and spiritual gifts, ay hindi po natin makikita ang sarili natin sa paglilingkod sa Diyos. At syempre, sabi nga ng greatest commandment, kailangan pong mahalin natin ang ating kapwa. At paano ba natin na ipapakita ang ating pagmamahal sa kapwa? By using our God-given talents and spiritual gifts to be a blessing to other people. Diyan po natin na ipapakita yan. Madaling magsalita. Sabi nga ni Santiago, sasabihin lang natin, God bless you, ingatan ka ng Panginoon. Pero kung wala man tayong ginawa para sa tao, wala namang mangyayari sa kanyang buhay. So, ibig sabihin lamang mga kapatid na kailangan meron ding aksyon. At yung aksyon na yon ay mangyayari dahil meron tayong spiritual gifts and talents na galing sa Panginoon na dapat natin gamitin para sa Panginoon. So, tingnan muna natin yung talents.
Maganda ho yung sinabi ng isang author, sabi niya, regardless of your belief in God or in Christ, whether ikaw po ay mananampalataya kay Jesus o hindi, whether ikaw po ay naniniwala sa Diyos o hindi, meron kang talent. Okay? Kasi po, ang talent hindi naman nakasalalay sa ating kaugnayan sa Diyos. Sa Diyos nang galing yan, pero hindi ibig sabihin na dahil may talent tayo, automatic ay meron tayong relationship kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya makikita mo, kahit hindi mananampalataya, talagang may talent. Yun nga lang ang tanong, saan ginagamit? Okay? Ano ang motivation ng paggamit nito? So combination po yan ng mga natural abilities. Halimbawa, nandyan po yung ability pagdating sa music, sa art, sa mathematics, na talagang mapapansin mo may mga tao pong sadyang mahuhusay sa mga aspeto at mga larangang ito. Nakakatuwang isipin no? Na talagang pag tinignan mo, minsan mapapaisip ka, bakit ang dali-dali sa'yo ng bagay na ito? Merong pagtatalo tungkol dyan sa larangan po ng anthropology. Ang sabi nila, nature ba o nurture? Nature, ito ba ay inborn abilities? Nurture naman, ito ba ay dahil yun ang nakikita mo araw-araw sa ganong paraang ka pinalaki at yan ang napapagmasdan mo, talagang nagkaroon ka ng kakayahan merely by observing, associating, and perhaps doing these things on a more regular basis. Parehas po, dapat makita natin Nature kasi, talagang minsan may mga tao na yung kanilang mga physical abilities, yun po ang nagbibigay sa kanila ng kakayahan para madaling magawa ang isang bagay. Minsan sa physique ng katawan, di ba? May mga tao na talagang halimbawa, pagdating sa music, makikita mo yung capacity ng kanilang vocal cords, yung kanilang bibig, maybe yung upbringing o yung lugar na kung saan sila, talagang halo-halo po yan to enhance the God-given talents. Pero ang mahalagang makita natin, whether or not ikaw ay may kaugnayan sa Diyos o wala, meron kang talent. Kasi binigay ng Diyos yan sa tao Regalo ng Diyos yan sa tao. Now, ang kaibahan, yung spiritual gifts, binigay sa lahat ng mananampalataya the moment you receive Jesus Christ as Lord and Savior. Now, eto medyo gusto ko linawin to. Kasi hindi po ibig sabihin na ikaw ay may spiritual gift o kaya spiritual gifts dahil posibleng isa, posibleng marami. Hindi po ibig sabihin noon na natuklasan mo na yung spiritual gifts. Kaya may mga tao na sabi nila, Pastor, tinanggap ko na si Jesus pero parang wala akong kaloob na spiritual. Ayan. Mahalaga hong isipin to. Maaari na tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at maaaring nasa iyo na ang kaloob na spiritual. Pero hindi mo pa nadidiscover. Ayan. Kaya paminsan, hindi mo magamit kasi hindi mo nadidiscover. Nakita natin sa isang pag-aaral na malaking parte rin yung season ng ating buhay and perhaps kung ano yung available ministry sa ating kinabibilangang gawain. Halimbawa, meron kang gift, spiritual gift sa teaching. Kaya lang, ang problema, walang available ministry na related sa teaching. So, napunta ka sa ibang ministry na marahil ay may kaloob ka rin doon. Kaya lang, hindi mo masyadong nalilinang at natutuklasan and perhaps hindi ka pa masyadong aware na may kaloob ka dun sa pagtuturo dahil wala ka namang involvement sa ganung larangan ng ministeryo. So, sa ganang pag-unawa mo sa iyong sitwasyon, hindi mo makita yung sarili mo na gifted sa teaching. Hindi dahil sa wala kang gift sa teaching, pero dahil maaari nga na limited yung opportunity or ikaw ay nalagay sa ibang ministeryo na kung saan yung kaloob mo sa pagtuturo ay hindi mo nagagamit. And the same is true with all the other gifts. No? Pwedeng ganon. Okay, so, isa pa. Mahalaga din po yung affirmation ng body of Christ. Ako, I would say na isa sa malaking naging tulong sa aking pagtuklas din ng kaloob ng Panginoon is the affirmation from our brothers and sisters in the Lord. Sobrang laking bagay po yon. Yung nagbibigay sa iyo ng appreciation, yung mga nagsasabi sa iyo na may kaloob ka sa isang bagay, yung nagsasabi sa iyo na ng mga honest feedback tungkol po sa iyong pagtuturo,
Well, ito po ay nagbibigay ng confirmation. So kaya tayo rin as members of the body of Christ, responsibility din po natin to. Kung tayo po ay napagpala, halimbawa, kayo'y nasa inyong church, at nakita nyo yung tao merong kaloob, at talagang inuudyok sa inyo ng banal na espiritu na i-appreciate yung taong yon or sabihin sa kanya, then go ahead, wag po ninyong hadlangan yon. Mahalaga po yon sa development ng taong nabanggit. Bakit? Hindi po para palakihin ang ulo niya, ang ego niya, hindi po. Ang purpose po noon ay baka yung taong iyon ay naghahanap ng affirmation to know kung yun nga ba ang kanyang kaloob. Dahil pag nalaman niya na yung kanyang kaloob, siyempre mas makapagbibigay siya ng panahon para linangin ito at mas maraming panahon para gamitin sa larangan iyon ng paglilingkod. Di ba? So talagang ang susi po doon, ma-discover mo May relationship ka sa Diyos, kailangan ma-discover mo yung spiritual gifts. Kasi sabi ko nga, yung talents, madalas alam na natin yan. Di pa tayo mananampalataya, nasa atin na yan. And then, we can learn some along the way. Pero pagdating sa spiritual gifts, maaaring taglay mo na, kaya lang, hindi mo pa natutuklasan dahil nga, ang isang malaking problema, hindi ka pa nag-i-involve sa ministry. So, malaki po ang parte ng body of Christ in the use of spiritual gifts, in the affirmation of spiritual gifts, and syempre pagdating po sa development ng spiritual gifts. Okay? So, ano pa dapat nating malaman? Maaari pong yung talents ay ating nai-improve, no? Pero ang paggamit ng talent na ito ay pwedeng sa loob ng iglesia at maging sa labas ng iglesia. Pero pagdating sa spiritual gifts, ito po ay binigay to build up the body of Christ. Okay, gusto ko pong linawin yon. Pag sinabi nating body of Christ, hindi po ibig sabihin nito na yung local church mo lamang. Ang ibig sabihin po nito, ginagamit para sa lahat ng mananampalataya, iba-iba man ang ating local church, denomination, pero ang purpose po ng spiritual gift is so that we can contribute to the body of Christ. Meron kang kakayahan, binigay ng Panginoon para magamit para sa ating paglilingkod. Okay, so lahat tayo merong ganyan. Meron tayong talents and abilities so that we can use that so that we can contribute sa kaharian ng ating Panginoon. Now, ano ba ang role naman ng ating mga kapastoran? Ito ho. It is the job of the church leaders, okay, to help build up the saints so that they can be further equipped for the ministry to which God has called them. So yung salita po, ang keyword is equipping. Kaya ho yung mentality pa minsan, minsan kaya ang iglesia nahahadlangan sa pag-function ayon sa design ng Panginoon kasi ang nangyayari po, para bang iba yung tingin natin sa manggagawa May mga tao na ang tingin sa manggagawa, parang empleyado ng church yan. So ang mentality po nila, anyway, empleyado siya ng church, so this is an employee-employer relationship, so dapat gawin niya lahat yan. So ang nangyayari ngayon, para bang pagka si pastor nagte-train ng iba, ang tingin ng iba, nako, baka pinapasa niya yung trabaho niya sa iba. Well, tingnan niyo po tingnan niyo po. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 12. Sa verse 11, binanggit yung mga positions and offices sa church. Verse 12, binanggit yung reason. Bakit sila natatag? Ano yung purpose nila? Ito. Ang sabi po ng Ephesians 4:12, their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. So, ang primary responsibility ng ating mga leaders is to build up the church. At anong pong ibig sabihin? 3 diwa para madaling tandaan. 1 is mentoring. Pagbibigay ng katuruan, kaalaman para yung hindi natin alam, matutunan natin, yung maling alam natin, maituwid, at saka yung mga kulang pa sa ating kaalaman, madagdagan ngayon. So, inaaral natin ang Biblia sa proseso ng mentoring para makita natin ano pa ba yung dapat kong malaman. Ito nga, kagaya ng ating pag-aaral, di po ba? Naiintindihan natin na ang iglesia pala ay hindi isang social club, hindi po ito isang learning center. It is a body. At paano natin nalaman yon? By reading God's Word. Sapagkat sinasabi sa salita ng Diyos, ang iglesia po ay isang katawan. So it's not a learning center, it's not a social club. Ito po ay isang katawan na kung saan ang bawat isang bahagi ay dapat
makibahagi sa paglilingkod. O klarong-klaro yon. Pangalawa, molding. Molding, napakaganda ito kasi ang ibig sabihin po nito, tinutulungan ng isang mananampalataya na malaman yung katuruan, yan yung mentoring sa molding, na mahanap saan siya. So, binibigyan ng opportunity to serve, tinutulungang maunawaan yung process ng growth, ma-assess yung kanyang mga spiritual gifts, at maitalaga siya sa kung saang paglilingkod siya gagamitin ng Panginoon. Mahalaga to at nakita ko po na pagka ang mga leaders ng church ay may insecurity, may mga pagkakataon ayaw nila mag-train ng bago kasi baka masapawan sila. Pero pag tama ho ang pananaw ng isang leader, they will train and train people. Kasi po ito yung paraan para ang isang ika nga ay consumer ay maging contributor as God designed. Talagang meron tayong pakikibahagi, sang-ayon nga sa gustong mangyari ng Panginoon. So, wala pong walang excuse. Hindi tayo pwede magsabi na, Lord, walang kakayahan. Talagang mahahanap mo yung pwesto mo basta willing ka at may taong gagabay sa iyo. Mas mabilis yung proseso. Naalala ko noon, talagang naging very intentional po ako nung malaman ko na meron po akong kaloob pagdating sa pagtuturo. So, I spent more time sa teaching ministry. Pero hindi po ibig sabihin na wala na akong ibang ministeryong sinasalihan. Meron pa. Kaya lang, syempre, dapat kung saan ka may kaloob, magbigay ka ng mas maraming panahon sa development noon at sa paglalaan ng iyong sarili sa paglilingkod sa ganung aspeto. Okay? And then, mending. Ito. Kasi lahat tayo may brokenness Yung idea ng mending is to restore to usefulness, na mapanumbalik sa pagiging kagamit-gamit, to restore to usefulness. May mga brokenness tayo, may mga aspeto ng buhay na nagkakamali tayo, hindi naman pwede pa nagkamali, discarded na tayo. Dapat nating maunawaan, makita na sa ating pagkakamali, binibigyan tayo ng pagkakataong ma-restore. Okay? Yung restoration na yon is what we call mending. Para yung isang taong nagkulang, nagkamali, nagkasala, mabigyan po ng kaukulang aksyon, either pagdidisiplina, pagtutuwid o gabay, para ma-restore at muling maging kagamit-gamit sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya talagang ganun po ang proseso na yon. Kailangan natin to kasi pamisan, kung hindi mo alam ang sinasabi ng Biblia tungkol sa iyo, paano ka maglilingkod? Naalala ko po, dahil sa ibang mga relihiyon, ang kaisipan nila, meron lamang mga pinili para sa paglilingkod at hindi lahat makakalapit sa Diyos. Hindi ho yun ang sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, tayong lahat maglilingkod. Iba-iba nga lang ng capacity at kakayahan, pero lahat maglilingkod. At lahat may access sa Diyos. Pag inaaral natin Biblia, naintindihan natin yon. Molding, naunawaan natin na kailangan tayo magpasakop. Kailangan bilang may katawan, mag-step up din tayo para maglingkod tayo sa Panginoon. Kailangan din nating magpasakop sa proseso ng pagtuklas ng ating kaloob at paglalagay sa atin kung saang ministeryo tayo itatalaga. So, importante ho yung mga bagay na yon. So, the more we understand the Bible, the more we understand the design of the church, the more we realize na hindi lang pala paglilingkod ang mahalaga. Kailangan po paglilingkod para ang Panginoon maluwalhati. Kaya hindi pwedeng yung naglilingkod ka, tapos may kasalanan ka inaalagaan. Kaya nga ho, nandyan yung mending process to restore us to usefulness. Muli tayong maging kagamit-gamit. At napakaganda po. Dahil yung talents and spiritual gifts, these are abilities, God-given abilities, nagagamit natin for the glory of God. So, palagi nating sinasabi, ang goal, to exalt God, maluwalhati ang Diyos, to edify believers, yan po yung building up of the body of Christ, and to evangelize the lost. Tayo ho ay bahagi ng mga layuning yan. Pag tayo, ay nagpapagamit ng ating kaloob na espiritual. Because we function as a body, and if the church is healthy, the church will be able to fulfill its God-given duty. Okay? Kaya sana po ay naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito. Now, para po sa ilang pagpapabatid, meron po tayong programa, short devotion, Monday to Friday. Pwede nyo pong hanapin sa Facebook, paki-type in lamang yung GNPI Asa Ka Pa, short devotions,
2 to 3 minutes every day, Monday to Friday. Pwede rin sa YouTube, Asa Ka Pa Official, or sa TikTok, okay? Asa Ka Pa GNPI. Okay, sana po ay mapanood, mapakinggan nyo rin po yan. So ito po ang programang Kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.